Praise God. Sige po, mag-pray muna tayo. Amang Diyos, sa aming pangangaral ng iyong salita, Lord, I pray na kumilos po ng malaya ang iyong presensya. Holy Spirit, I ask na gabayan niyo po kami lahat, even as I teach and preach your word. I ask that your anointing will continuously flow, Lord. At ihanda mo ang puso ng bawat isa sa iyong mga anak, anuman ang mga bit-bit po nila, mga kabigatan, palayaan niyo po sila as they listen to your word today, O God. At anuman ang mga pinagdaraanan po nila, dalayan ko na maranasan po nila ang present encounter na nanggagaling sa inyo. And Lord, use me for your glory. Binababa ko po ang aking sarili at wala akong itataas kundi ang tanging pangalan ni Jesus. Lord, let this service give you glory, Lord, and we give you honor and worship. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord, yung pinakamalakas. Good morning po sa bawat isa. Wow, it is good to be in the house of the Lord. Sino pong nagagalak na nandito kayo ngayon, magsabi ng Amen. So napakasarap po ang magpuri sa Panginoon. And this morning, ay sisimulan ko na po ang topic natin for today. Ang title po niya is The Power of the Blood of Jesus. So kanina inawit po natin yung I've been was in the blood. Hindi ko alam kung naintindihan po ninyo yon, but it has a significant meaning sa atin because ang awit na yon ay sinasabi niya na ako'y nahugasan ng dugo ni Jesus. I've been free, sabi niya. So we often sing about the power of the blood, but we do not truly understand the depth of that power. So, inaawit natin yon, pero hindi naman natin lubos-lubusang naintindihan. The blood of Jesus is not merely a historical reference to a tragic death. It is the active divine agent of redemption. The Bible teaches that the life of the flesh is in the blood. Leviticus 17:11, therefore, when Jesus poured out His blood, He poured out His life, a perfect, sinless life blood of Jesus. To ransom us. So, tignan po natin kung ano yung kahulugan, at kung paano tayo magbe-benefit sa blood ni Jesus. So, how to experience the power of the blood of Jesus. Paano po kaya natin mararanasan yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus? Now remember this, hindi po namatay si Jesus nang walang dahilan. Hindi niya hinayaan na dumaloy ang kanyang dugo nang walang dahilan. There is a reason behind all of this. Sa atin po bilang mga tao, napakahalaga ng dugo sa atin. Pag nawalan ng dugo ang isang tao, definitely mamamatay po yan. Diba? So in us, as Christians, we have to experience the power of the blood of Jesus. So paano po natin kaya mararanasan ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus? By the way, tatanungin ko po kayo, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan ng dugo ni Jesus? Mahina po. Amen. So, we believe in the power of the blood of Jesus. Number one, how can you experience the power of the blood of Jesus? Number one, you have to be in the covenant. Kailangan po tayo ay ma-born again, makonekta tayo sa bagong covenant o kasunduan. Ano po ba yung kasunduan na ito? That we have to be born into the kingdom of God. What is the meaning of covenant? The covenant means it is a promise, a declaration or assurance that one will do a particular thing or that a particular thing will happen. God's covenant means
God is 100% faithful to do what He says. Covenant is sealed by the blood. A person in covenant with God do what God says. So pag sinabi pong covenant, it means it is a declaration or it is a promise, kasunduan. You cannot experience the power of the blood without a covenant with God kung wala po tayong kasunduan. Ano? And when we have a covenant with God, ang ano po dyan requirement is that we will be 100% faithful to God kung paano po siya nagiging faithful sa atin. In order to enter this covenant, lahat po tayo ay kailangan makaranas ng born-again experience. Sino na po nakaranas ng born-again experience dito? Pwede bang itaas ang inyong mga kamay? Amen. So you are now in a covenant with God. Sabihin mo sa katabi mo, you are now in a covenant with God. May kasunduan ka na sa Diyos because you are now a true child of God. Naniniwala ka ba na anak ka ng Diyos? If you are a child of God, then you are part of this covenant. Ano po sinasabi sa Matthew 26 verse 28? Pwede bang basahin po natin? He said, "For this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sin." So ang ating Panginoon Jesus ay nag-enter po ng covenant through His blood. Hebrews 9:14. Okay, read po. Basahin po natin. "How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God." So, when we enter into a covenant with God, then yung kasunduan pong yun ay nagiging binding. Ibig sabihin, ito ay matatag sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ano po? So, if we're going to experience the power of the blood of Jesus, kapatid, siguraduhin mong you have experienced the born-again experience. Can I hear an amen? Hindi po reliyon ang pinag-uusapan dito. It's not about joining a religion. It's about having a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Now, when we're talking about relationship, it's about a intimate connection with God. Hindi po ito, sabi ko nga, just joining any organization or any kind of religion. So you have to experience being born again. Ano po? Doon mo palang mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Number 2. Ano po yung number 2? You need to understand what the blood of Jesus did for us. I believe many of us here have listened kung ano po yung kahulugan ng pagkamatay ni Jesus. Marami sa atin ang nakakaalam, but we need to be reminded. And we need to understand what the blood of Jesus did for us. Ano? Kailangan naintindihan po natin. Ano? So, we need to understand what the blood of Jesus did for us. Ano nga po ba ang ginawa ni Jesus? What are the benefits of the blood of Jesus? Letter A, salvation and redemption. Alam naman po natin that it is because of the blood that we have salvation and redemption. Anong ibig sabihin ng redemption? Redemption means buying back something that was lost. Sin sold humanity into bondage to Satan, but Jesus paid the price to buy us back. So parang tayo po, ay dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay nawala. We are lost, di ba?
And then because of what Christ did, He brought us back by paying the price. So ang bayad pong yon ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Now in the word redemption, ito po yung nangyayari pag tayo ay na-redeem o nabili na ng Panginoong Hesus. Number 1, reconciliation. Sabihin po natin, reconciliation. In Ephesians 2 verse 13, tell us that those who are far off have been brought near by the blood of Christ. So, because of what Christ did, tayo ngayon ay pwede nang lumapit ng may kalayaan sa ating Panginoon. Tayo po ay naibalik yung connection na nasira because of sin. Kaya sabi diyan, access to God. The veil in the temple was torn from top to bottom, signifying that through the blood we now have bold access to the throne of grace. Now, during the Old Testament times po, ang mga tao, hindi po sila makapasok doon sa tinatawag na Holy of Holies, doon sa temple. Pag meron pumasok doon at meron siyang bitbit na kasalanan, kahit na yan ay mga Levites o yung mga tinatawag na Old Testament priests, pag sila po ay pumasok doon sa Holy of Holies at meron silang kasalanan, instantly po sila ay namamatay. Because God is holy. At hindi po pwedeng makalapit ang tao kung siya ay may bitbit na kasalanan. Now, meron pong napakakapal na kortina doon sa temple. At nung si Jesus ay namatay po sa cross, the moment na sinabi niyang, it is finished, yung kortina pong yun na napakakapal, yun po ay nabiyak, signifying that we can now go directly with access to God. Kaya na nating lumapit sa Panginoon. Hindi na natin kailangan ng sino man para lang tayo makalapit. We can go directly, personally to God dahil ang blood ni Jesus, yan po ang naging sanhi ng ating redemption. Sabi niya dyan, the blood of Jesus is considered the final and complete sacrifice for humanity's sin, replacing the Old Testament animal sacrifices. It was shed to buy back or redeem humanity. The blood signifies the pain, the agony, and that Jesus endured to pay the debt of human transgression. Now, sino na po sa inyo yung nakapagbasa na sa Book of Leviticus? Kami po ngayon sa aming devotion sa Women's Network natin, nag-start kami sa Old Testament, tapos na po kami sa New Testament, so nasa Old Testament na po yung devotion namin, at tapos na yung Genesis, Exodus, nasa Leviticus na po kami ngayon. And as I read this book, ang lahat ng pinapakita doon is all about sacrifices. Yung may burnt offering, may sin offering, Sa Old Testament po, pagka ikaw ay nagkasala, kailangan mo ng meron kang ihandog. Isang animal na walang anumang kapintasan, blameless, At ang dugo noon ay winiwisik po ng mga priest or Old Testament priest, winiwisik po yun doon sa may pinaka-altar. Signifying na yung blood na yon ang naglilinis doon sa taong naghandog ng kanyang sin offering. That's why if you're going to read the book of Leviticus, ito po ay nagsisignify ng kailangan ng blood for the redemption of sin of mankind. Sa New Testament, ang nangyari po, ang ating Panginoon Jesus, siya yung blameless Lamb of God who takes away the sin of the world. Wala nang kailangan ng bagong offering ngayon ng
mga animals na kailangan i-wisik natin dito. Hindi mo na kailangan bumili ng tupa, ng kambing, ng mga ibon, just to offer a sacrifice for your sins. Imagine po ninyo, ano kayang mangyayari sa atin kung hanggang ngayon nasa Old Testament pa tayo? Ini-imagine ko, siguro pagpasok doon, ano? Yung mga usher, o dito nyo po ilagay yung tupa, dito po yung mga ibon, dito po yung mga kambing dito po. Tapos maririnig nyo sa church, meh, yung mga sound na ganon. And then merong ano si pastor dito, meron siyang lalagyan ng dugo, merong matalim na kutsilyo, ano? Pinapatay isa-isa yung mga animals at winiwisik sa altar yung dugo. Ano kayang amoy ang maamoy natin dito? Palagay ko hindi po anointing kundi amointing, ano? Amoy malansa, 'di ba? But that is the way God has proposed to His people kung anong gagawin nila para mapatawaran ang kanilang mga kasalanan. But praise God, sabihin natin, praise God! Ginawa na ni Jesus ang sakripisyo para sa aking kasalanan. Amen! Pwede man palapakan natin si Jesus. So ngayon mga kapatid, I have good news for you. Because of this new covenant we have, hindi mo na kailangan mag-offer uli ng mga dugo, ng mga animals, ng mga ibon. You don't need to do that anymore. Because Jesus Christ has done it all. No, it is finished. Ang sabi niya doon sa krus, tapos na. Wala ka nang kailangan gawin para ikaw ay maligtas. Ginawa ko na lahat. But the only thing is that you need to accept what Christ has done for you. So, grabe po yung pagpapala, yung benefits ng blood ni Jesus. Ngayon, meron tayong kaligtasan. Dati hindi po natin kaya ito. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Ano pong sinasabi diyan? Pwede bang basahin natin sabay-sabay? Amen. For you know, sabi niya, that God paid a ransom to save you from the empty life. Yung dati natin buhay, wala po yung kahulugan, ano? And then sabi niya, the ransom He paid, hindi ginto, hindi pilak, but with the precious lifeblood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. So naintindihan na po ba natin yung scenario from the Old Testament? We are now in the New Testament, and here is the benefit of what Christ did. Ano? He paid for you with the precious blood of Christ. So it is absolutely the most precious thing God has offered us. Ano pa po yung sinasabi sa Ephesians 1 verse 7? Basahin niyo po ulit. Malakas. So sabi niya, in Him we have redemption through His blood. Sabihin natin, blood. So ano pong nangyayari? What are the benefits or the results of redemption? Yung pagkakaligtas ng Panginoon sa atin. Ano? Yung kanyang redemption sa atin. Ano po yung mga benefits nito? Bullet number 1. Because of Christ's redemption on the cross, because of His blood, we have cleansing and forgiveness. So, it represents the purification of conscience and the forgiveness of sins
enabling a personal relationship with God. Every human born has sinned against God and fallen short of His standard. Now remember this, wala po sino man sa atin ang hindi nagkasala. The Bible is very clear. For all have sinned and come short of the glory of God, ayon sa Romans chapter 3 verse 23. Subalit, sa Romans 6 verse 23 naman po ang sabi, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So it is a gift. Ang kaligtasan na meron tayo ngayon, ito ay hindi mo na-achieve, hindi mo ito binili. It is a gift from God na kailangan natin tanggapin. Dahil kung hindi mo yan tatanggapin, hindi mo ito mararanasan sa iyong buhay. So nagkakaroon po ng cleansing and forgiveness. And it's not only cleansing but total cleansing. Ano? Ang sabi po sa Isaiah 1 verse 18, I will make you white as snow. So ibig sabihin, yung dugo ni Jesus, ito yung nagiging way o dahilan. Yung ito yung nagkokos para ikaw at ako, ang karumihan natin, ang kaitiman ng kasalanan natin ay nagiging maputi. Kahit anong klaseng kasalanan pa yan, God can make you white as snow. Can I hear an amen? Kahit anong klaseng kasalanan yan, kahit ano pa yung sinasabi ng lipunan sa iyo, kapatid, kung lalapit ka kay Jesus, kayang-kaya kanyang linisin sa anumang kasalanan. Amen. So wala pong exemption to the rule. God can clean us. Kaya niya tayong baguhin. Ano? Kaya sabi niya, the blood signifies the pain, the agony, and death Jesus endured to pay the debt of human transgression. Ano pa po ang ginagawa ng redemption? Nagkakaroon tayo ng justification. Ano? Ano pong ibig sabihin ng justification? The blood declare us righteous, just as if I'd never sinned. When God looks at a believer, He sees the covering of His Son blood, not the stain of our failures. Praise God! Sa tuwing tinitignan tayo ng ating Diyos, kung si Jesus ay nasa iyo, kung ikaw ay nahugasan na ng dugo ng Panginoon, hindi na niya tinitignan ang kasalanan natin because we are washed by the blood of the Lamb. Amen. Hinuhugasan na tayo ng sa ating mga kasalanan as if. Kaya nga po sabi niya, just as if. Parang hindi ka nagkasala, pero sa totoo lang, nagkasala ang bawat isa. But by the grace of God, by the blood of Jesus, we are washed by the blood of the Lamb. Amen. Pwede bang palakpakan mo si Jesus? Just as if. And then we have purifying the conscience. It cleanses us from dead works to serve the living God, releasing us from the shame of our past. Ang isa sa mga ginagawa po ng kaaway is to condemn us. Parang dinidikdik ka niya, makasalanan ka, wala kang karapatan sa kaharian ng Diyos. That is condemnation, mga kapatid. Pero kay Lord, there is always forgiveness. Inaayos niya po yung conscience natin. Ano? Once you have surrendered everything, once you have asked God for forgiveness, tinitignan tayo ng Diyos na malinis na. And our mind is being purified. Alam mo yung guilt feeling na dinidigdig ka ng kaaway sa mga ginawa mo? Inaalis po yun ng dugo ng Panginoon. Because you are being cleansed, hindi dahil sa ginagawa mong mga sakripisyo, hindi dahil sa mga paglilingkod mo, but it is all because of the power of the blood.
Dahil wala pong pwedeng maglinis sa atin maliban sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Naintindihan po ba natin, church? So we need to understand, kasi kung hindi niyo po naintindihan ito, it's not going to be beneficial sa inyo. Hindi mo kukunin, wow, sa akin pala ito. But when you begin to understand what the Bible is saying, magbe-benefit po tayo sa power of the blood of Jesus. Ano po? Kaya doon po'y makita natin na kung ano man ang mga kasalanan natin, tayo ay kayang-kayang linisin ng Diyos. Tayo ay kayang-kayang alisin lahat ng mga guilt sa ating nakaraan. Ano po? And then letter B. We have protection against all the powers of the enemy. Sabihin natin, protection. Malakas po. Protection against all the powers of the enemy. Sino ba ang pwedeng mag-protect sa'yo kay Satan? It's not your good works. It's not your good looks. Wow, pogi ako. Protected ako kay Satan. No. Hindi dahil sa kagandahan mo, hindi dahil sa kagwapuhan mo, hindi dahil sa napakarami mong alam sa Bible, but it is all because of the power of the blood. Kaya sabi po dito, just as the blood of the Passover lamb protected the Israelites from judgment, the blood of Jesus provides divine protection over our lives today. So when we're talking about protection, ito po ang meaning nito. Protection when we remain under the roof, meaning we walk in obedience and trust in His sacrifice, nothing can touch us outside of God's will. So pag tayo po ay lumapit sa Diyos, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kasunod po yung tiwala, no, sa kanyang ginawa, and then we're going to obey Him. Kung ano yung gusto niya sa ating mga buhay. Sabi niya, nothing can touch us outside of God's will. So ibig sabihin, kailangan tayo ay lumalakad sa God's will lang. Ano? Pag outside of God's will ka na po, hindi na tayo kayang iligtas ng Panginoon. And then, defeating the accuser. Satan is the accuser of the brethren, bringing up sins to torment us. The blood speak a better word. It speak mercy, pardon, justification, and silencing the devil. Kaya sabi ko kanina, yung pong mga guilt natin, ito ay hinugasan ng dugo ni Jesus. And then breaking covenants. The blood of Jesus breaks the power of, mga generational curses. Sino na po mga nag-encounter dito? Pwede bang itaas ang mga kamay? When you encounter the Lord, may mga session po tayo na breaking generational curses. And if you're not going to study it, kung di mo ito pinag-aralan, hindi ka nakapag-attend ng encounter, hindi mo maintindihan kung ano ang mga generational curses. These are the sins of our past generation na handed down po sa generation natin, ano? Yung mga kasalanan, mga addiction, sinful bondages, at ito ay kailangan nating mapagtagumpayan. And only the blood of Jesus can deliver us from all of these bondages. So na meron tayong protection. Kuminsan paglabas niyo po sa daan, hindi niyo alam kung anong mangyayari, di ba? Pag ikaw ay naglalakad, hindi mo alam kung may aksidente doon. Hindi mo alam kung kung driver ka, ay meron kang matatamaan. But do you know, when the blood of Jesus is upon you, kahit saan ka pumunta, kahit anong ginagawa mo, kahit natutulog ka pa, pag 24 hours a day, yung protection ni Lord nasa atin. Sino pong nagagalak na nasa atin ang protection ni Lord? Yes, palakpakan mo si Lord.
He deserved that. Amen? So we have the protection that is coming from the Lord. Kaya po pati mga angels niya, pinapadala niya. Ano? Anong sinasabi sa Revelation 12 verse 11? And they have conquered him. Sino po yung him? Si Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives even unto death. They have conquered him by the blood of the Lamb. It is not because of good works. It is not because you are too religious. It's not because you are active in any kind of ministry, but it is only by the blood of the Lamb. Maliwanag po ba, church? Naintindihan po ba natin? Na kailangan yung kaisipan natin, nakatatak dyan, ang protection ko ay nasa blood ni Jesus. Kaya kahit ano pong nangyayari sa ating kapaligiran, ano, may gera sa Israel, may gera sa Iran, sa Amerika, only the blood of Jesus can protect us. Amen? Lahat po ng nangyayari sa atin, tayo ay merong confidence to face the world because of the blood of Jesus. So we have protection. Ano pa po ang ginawa ni Jesus? Yung number 1 is about salvation and redemption. Parang package po ito, no? Hindi sila pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Hindi sila pwedeng i-chop-chop. Pag tinanggap mo si Jesus, kasama doon yung salvation, yung redemption, kasama doon yung protection. And then letter C. Ano po yung letter C? Healing, physically, emotionally, spiritually, and even financially. Pati bulsa mo, damay doon sa blood ni Lord. Amen. Kung may butas ang bulsang yan, you are having financial difficulty, you can apply the blood of Jesus in your finances. Ano po? Ano pong sinasabi sa Matthew chapter 8 verse 16 to 17? Pwede pong basahin natin. He took our infirmities and bore our diseases. Anong ginawa ni Jesus dito? Siya po ay nagpapagaling. Ano? Pinapalayas niya yung mga evil spirit with the word. And He healed all the sick. Sino naniniwala na kayang-kaya kang pagalingin ni Jesus ngayon? Magsabi ka ng amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He never changed. Hindi siya nagbabago. Tayo lang ang nagbabago sa ating pananampalataya. So kapatid, anong meron ka ngayon? Do you have sickness? Maybe hindi physical. Maybe you are emotionally sick. Ano, nadidepress ka. Meron kang pinagdaraan ng depression ngayon. Meron kang mental health problem. You have a spiritual problem. Malayo ka na sa Panginoon. Or kung ikaw man ay nag-church, parang nagiging obligasyon na lang sa'yo. Nawala na po yung intimate moments natin kay Lord. Parang relihiyon na lang yung pagpunta mo dito. Parang obligasyon na lang. You cannot feel the presence of God anymore. Bakit? Napalayo ka na ng napalayo sa Panginoon because of the sins that you are committing. Mga kapatid, I have good news for you today. Ano man ang nararamdaman mo, kayang-kaya kang pagalingin ng Panginoon sa araw na ito. Amen? Only if we apply the blood of Jesus. Sino po nangangailangan ng milagro dito? Amen? We all need miracles. And miracles are still happening in our days. And remember this, with God nothing is impossible.
Wala pong imposible sa Diyos. Kung sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asang gumaling, sinabi lang niya yan. Pero ano sinasabi ni Lord? By His stripes, you are healed. Sinabi ng doktor yon. Pero ito sinasabi ni Lord, pinagaling na kita anak sa pamagitan ng ginawa ko doon sa krus. Saan ka pa? Kay Lord ka na. Amen? Kay Lord na tayo because He is only the God who can heal us. Ano pong sinasabi sa Isaiah 53 verse 5? Ang sabi dyan, Isaiah 53 verse 5 declares that by His stripes we are healed. The blood purchased wholeness, not just for our souls, but for our physical bodies, healing diseases and mental distress. Lalo na po yung may mga bit-bit na takot, Takot kang mamatay, takot kang magutom, takot kang mawalan ng pera, takot kang mawalan ng kita, takot kang kung ano-ano pong takot ang nangyayari sa atin, fear of the unknown. No? Ano na kayang mangyayari bukas? Tataas banggas o hindi? Bababa o hindi? Ano mangyayari sa trabaho ko, sa kita ko? No po? So marami po tayong mga uncertainties na hinaharap. At nadadamay pa kapag may sakit ka. Pag may sakit ka, you cannot do what God wants you to do. Naintindihan po ba natin? Kung may sakit ka, hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon. That's why ang gusto ni Lord ay manatili po tayong malusog. Amen? Ang gusto ni Lord ay hindi ka manatili sa iyong karamdaman. Hindi ka manatili sa iyong nararamdaman. You have to accept what God has done for you. Kapatid, you have to believe that the healing is already here. Pero ang tanong, naniniwala ka ba na walang imposible sa Diyos? So ano po yung imposibleng nakikita ninyo? Kailangan palitan po natin yon ng Word of God, that with God nothing is impossible. Mga kapatid, healing will still happen today, tomorrow, until the Lord comes. But we need to apply the power of the blood of Jesus. Ano po? So, sino po may mga testimony dito na pinagaling na kayo ng Panginoon? Pwede bang itaas ang kamay para mag-glorify si Lord? Amen? So, we believe that God has healed you already. Amen? So, alam po nyo kami, we have experienced so many miracles regarding healing. May mga pagsubok po rin po kami pinagdaanan. There was a time na yung kambal po, yung nakikita nyong lakad ng lakad dyan. Yung isa po doon, nung sila ay mga ilang buwan pa lang, yung isa ay nahulog po sa lamesa. At yung kanyang ulo ay talagang nauntog po sa semento. And we have to bring her to the hospital, kasi delikado po kasi yung pagkakauntog na yun. Pwedeng magkaroon ng internal hemorrhoids. Nung siya po dinala namin sa hospital, inadmit siya, inobserve siya doon, hindi pa man siya nakakalabas, yung kakambal niya, sumunod na naman. Siya naman po ay na-overdose ng antibiotic, So, nandun yung isa, si Alicia, nandun siya sa Sacred Heart. Ako naman po, dala ko yung isa, nandito kami sa AU. And I was crying, Lord, anong mangyayari ngayon? Mga babies pa ito. Hindi pa nila kayang labanan yung anumang nararamdaman nila. Kasi, napaka-painful po sa isang magulang or sa isang lola na makita mo yung bata na tinutusok siya ng karayom. Gusto nilang ipasok yung IV fluid sa kanya. Hindi po sila makakakitaan ng ugat, dahil mga baby sila. So ang nangyayari, nakaganyan po yung mga kamay nila, talagang kontrolado ng doktor, tusok dito, tusok doon, tapos iyak nang iyak yung bata. Hindi po sila nabigyan ng dextrose dahil hindi sila
hindi makita yung mga dugo, ay yung kanilang ugat, para makakuha rin din po sana sila ng sample ng dugo. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Wala po yung kanilang tatay na nasa Australia, umiiyak siya, Ma, hindi pa natapos yung isa, eto na naman. Magtiwala lang tayo sa Diyos, kako. But I was crying to the Lord kasi hindi po namin alam kung anong mangyayari sa mga bata, But God is faithful. I can testify na ang Diyos ay tapat. Amen? Praise God. Sige po, palapakan niyo si Lord. Hindi na po sila na hospital. Sabi ko, nag-decide po ako dahil wala naman silang makuha ang dugo sa kanya. Iuwi na lang natin. And then kinabukasan, pina-check up po muli namin. And then sabi ng doktor, hindi na sila kailangan ma-hospital. Amen? Although yung isa po, yung nahulog, na-obserban pa yon, pero yung nakainom ng overdose na antibiotic, hindi na po siya na-hospital. At ngayon, nakikita nyo naman talagang by the grace yung kalusugan nila. Amen? At sila po ay na-diagnose din nung sila ay magkaroon ng newborn screening. Ang sabi ng doktor ay may problema yung result ng newborn screening. So meron daw po silang mga problema, medyo scientific yung pangalan po nung kanilang findings. Alam po niyo kung anong ginawa ko? Noong time na tayo ay nagpunta sa Peñel, dinala ko po yung kambal. Doon sa Peñel, kaming magpapamilya, ay nandun kami. At hiningi ko yung panalangin ng nandun, si Pastora May. Pastora May, ito po yung problema ng mga bata. And I believe that only God can heal these children. At alam po niyo, nung sila ay pinag-pray, nasa isang kwarto po kami, kumuha ko ng isang kwarto, talagang inano po sila, talagang pinag-pray sila, and then kinover sila ng isang tela na galing daw ng Israel. And she began to pray for them. And praise God, ngayon po ay normal na sila. Amen. Meron pa nga po silang PWD na ID. Pero sabi ko, hindi sila mga P at PWD. They are praising and worshiping people of God. Amen. So, glory to God po. Kung ano man yung mga pinagdaraanan po natin, God can still do miracles in our life. Amen. Isa pa pong testimony, yung aming anak na si Grace, they've been praying for a child, 37 na po siya niyan. At ang tagal, bago po sila nagkaanak. At doon din, umingi din po ako ng prayer. And marami pong nagpipray para sa kanya. Yung church nila sa Sydney, pinagpipray. Ang dami pong nagpipray sa kanya. Ngayon po, 7 months pregnant na po siya. Amen? Di ba palapakan po natin ang Panginoon? And with God, nothing is impossible. Kayong mga gusto nyong mabuntis, with God, nothing is impossible. Basta kailangan lang na maayos po yung ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. And I believe kung meron nandito na gusto nyong magpatotoo regarding what God has done sa inyo, naniniwala po ako na marami pa rin ang magpapatotoo na ang Diyos ay nagpapagaling. And then lastly, dito po ako magtatapos. You have, number 3, you have to apply the blood of Jesus in your life and in your family. So paano po tayo magbe-benefit? Isa-summarize ko lang. Number 1, you have to be in the covenant with God. You have to be born again to be a child of God. And then number 2, you need to understand. So ang tanong ko po sa inyo, naintindihan niyo na po ba kung anong ginawa ni Jesus para sa atin? Ngayon ang tanong, handa ka na bang i-apply ang dugo ni Jesus sa iyong buhay? Amen? So hindi po pwedeng naintindihan mo lang, you need to understand what the blood of Jesus did for you. Meron po isang kwento tungkol sa isang preacher, nakalimutan ko na lang yung name niya. Sabi niya,
Pastor, kung merong power ang blood ni Jesus, bakit hanggang ngayon ay marami pa ring may sakit, marami pa ring nangyayari? And then ito pong pastor na ito, nakikita mo yung sabon na ito, sabi niya. Paano magiging effective ang sabon na ito? Kung hahawakan mo lang, lilinis ka ba? Sabi niya. Kayo po, kung kayo maliligo, tapos hawak niyo lang yung sabon. Tapos yung tubig, dumadali sa inyo. Pero yung sabon, nakahawak lang. Lilinis po ba kayo? Hindi. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mong gamitin yung sabon. You have to apply. Gamitin mo ito pang sabon sa iyong katawan. Nasa gayon, ikaw ay luminis. It is the same with the power of the blood. Hindi sapat na alam mo lang. It is not enough that you just know. You have to apply the power of the blood of the Lamb in your life. So sa oras pong ito, gagawa po tayo ng pananalangin at pag-a-apply sa dugo ni Lord. And we're going to pray. We're going to apply the blood of Jesus. Naniniwala po ako na kaya ito ang message ngayon because there are some of you here who need a miracle from God. Amen? Hindi po ito isang aksidente na nandito ka, kapatid. It's not an accident that this message is preached tonight, today. But because meron kang pangangailangan. And God wants to meet your need. Gusto ng Diyos na katagpuin ka. Ano man ang pangangailangan mo sa oras na ito. Kagalingan man, kaligtasan, deliverance, sa lahat ng mga bondages, the Holy Spirit is going to do what He wants to do among us. Maging ready lang po kayo. Maging ready kayo. You need to surrender everything to Him. Kailangan isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Isuko mo kung anong mga dalahin mo, kung anong mga bit-bit mong mga problema sa Kanya. Yung mga impossible na nandiyan sa utak mo, you have to surrender them to God right now at the feet of Jesus. Sa oras na pong ito, pwede po bang tayo muko muna? Kapatid, if you are here for the first time, hindi aksidente na nandito ka ngayon. The Lord brought you in this place for a purpose. Salamat sa mga taong nag-invite sa iyo at pinaunlakan mo naman. And today, you're going to experience the power of the blood of Jesus. You're going to experience kung paano ka luminis sa lahat ng mga kasalanan mo. Only if you accept Jesus as your Lord and life. Sa mga first-timer po natin na nandito sa ating mga bisita, kung hindi po kayo tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, huwag mong palampasin ang oras na ito, kapatid. This is an opportunity for you to be in covenant with God. Ito yung opportunity para makonect ka sa source of all the blessing that God wants to pour out sa iyo. This is your opportunity to experience Jesus Himself. Pwede bang sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon? Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sa oras pong ito. Sa oras pong ito. Narinig ko ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po sa iyong ginawa. Doon sa krus. Para sa aking kaligtasan. At sa oras na ito, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Nagkasala po ako, O Diyos. At humihingi ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay sa oras na ito. At tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo na po ang maghahari sa akin, magbuhat sa oras na ito.
At inihiling ko po, Hinihiling ko po, banal na Banal Espiritu, na Espiritu, nalukuban ninyo ko nalukuban niyo sa oras na ito. sa oras na ito. Sa pangalan ni Sa pangalan ni Jesus. Jesus. Amen.